resources management ay isang strategiya upang mapangasiwa ang likas yamang dagat. Naandyan ang komunidad, ang pamahalaan, at ang pagtulong ng akademya at mga ating non-governmental organizations. Pag-oorganiza ng mga asosasyon, pagtatatag ng mga marine sanctuaries, pagtatanim ng mga bakawan, pagpipigil ng mga mapanirang pangingisda. Ilan lamang ito sa sari-saring paraan upang mapangalagaan ang karagatan, at ito'y bahagi lamang ng mas malawak na estratehiyang tinatawag na Coastal Resource Management. Ang pinakalayunin ng Coastal Resource Management ay ang likas-kayang paggamit ng yamang dagat. So one of the overriding concerns in coastal resource management is really to look at the sustainable use of these resources and how to develop sort of a planning framework to utilize them over the long term and not overexploit them in the short term. Masasabing ang kahulugan ng likas-kayang pag-unlad ay ang pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon nang isinasaalang-alang ang pangangailangan ng darating na henerasyon. Ito ay pag-unlad na nakikinabang lamang sa tubo ng likas yaman at hindi sa likas yaman mismo na siyang ating kapital. Dahil sa ganitong pananaw ng likas kayang pag-unlad, kinailangang isama sa pagpaplano ng ekonomiya ang napakahalagang konsiderasyon na ang kalikasan ay merong hangganan. Unang-una, ang iyong layunin ay ang appropriate management. Dalawang bahagi yon. Yun yung appropriate use at pangalawa, appropriate protection. Kasabay ng atensyon sa mga isyong pangkalikasan ay ang pagkilala na ang kasalukuyang paraan ng paggamit ng likas yaman ay isang pang-aabuso. Malinaw na ang karagatan at baybaying dagat ay hirap na. Dahil dito, ang mga isyu sa karagatan at baybaying dagat ay idinadala na sa politikal at institusyonal na usapin, hindi lamang panglokal, kundi pandaigdigan. And our problems, are all over the world. And just as the water from the Philippines goes through the many thousands of islands, 7,000 islands, 18,000 kilometers of coastline, one of the longest coastlines of a nation worldwide. These waters also translate through the Pacific and may someday end up over in the Atlantic and other parts of the world, or South America or India, off of India. Masasabing ang Coastal Resource Management ay isang tagni-tagni o integrated na estratehiya upang matugunan ang hamon na likas-kayang pag-unlad ng ating karagatan at baybaying dagat. Ito ay patuloy na proseso, nakadisenyo upang magmulat ng mga mamamayan, magsanay ng kanilang kakayanan, maghikayat ng kooperasyon, magpatatag ng mga haliging institusyonal at legal, sumulat at magsagawa ng mga planong puno ng aksyon na lulutas sa mga suliranin. Ang Coastal Resource Management ay maaaring ilahad ng mga sumusunod na pangunahing layunin: pag-unawa at pananaliksik ng mga katangian ng karagatan at baybaying dagat sa isang partikular na lugar, maglinang ng magalang at balansyadong relasyon ng tao at kalikasan, iwasan o bawasan man lamang ang pagkasira ng kalikasan, pagyamanin ang pang-ekonomiya at pampamayanang pakinabang mula sa karagatan, tiyakin na lahat ng maliliit na mangingisda at mamamayan ay nakikibahagi at nakikinabang mula sa yaman ng karagatan at baybaying dagat, patatagin ang kakayahan ng pamayanan sa aktibong partisipasyon at paninindigan. Upang matamo ang mga layuning ito, iba't ibang pamamaraan ang ginagamit sa pagpapatupad ng Coastal Resource Management. Una-una, kailangan mo ng edukasyon, environmental education, ng lahat ng gaganap
sa CRM. Pag sinabi kong environmental education, yung pagpapopularize o pagbaba sa ating mga kasamahan sa kanayunan tungkol sa kaalaman sa yamang dagat, kung paano ito nabubuhay, anong klasing proteksyon ang kinakailangan nila upang sila ay mapalago. Pangalawa, kailangan din ng community mobilization. Kailangan ma-organisa para sila ay may boses na makipag-interact sa pamahalaan. Partisipasyon ng komunidad o pamayanan at ang pakikipagkapit-bisig sa iba't ibang sektor na may kinalaman sa maayos na pangangasiwa ng karagatan ay isa sa mga importanteng katangian ng Coastal Resource Management. Paano mo sila binibuild yung kanilang kakayahan, no, para masagawa nila ito, yung kanilang kamulatan, na maintindihan nila na yung kanilang buhay at yung kanilang kultura nakatali doon sa yamang dagat at yaman sa coastal areas. 15 meters na lang siguro. Ngunit bago maisagawa ang mga pagkilos, kinakailangan ng masinop na pananaliksik upang makagawa ng mahusay na Coastal Resource Management Plan na gagabay sa lahat ng pagkilos. Ang pinakamagandang panimula ng CRM, lalo na sa munisipyo, ay ang maplano nila, no, kung saan ang pangisdaan, kung saan ilalagay ang protected areas na kailangan nilang protektahan, at kung saan yung mga tinatawag na general use zones. Ang pagpaplano ng karagatan, kasama na rin yung pagpaplano sa baybayin, no, at sa lupa sa taas. So, yung integrated land use and coastal water planning ang pinaka magandang simula ng coastal resource management. Pag nalaman mo na kung saan mo ilalagay yung fishing areas, protected areas, yung iba't iba pang gear na legal, gagawa ka ng batas para maprotektahan yung bawat area na dinesignate mo. Ang pinaka-importante, ang pinapatayo mo lahat o ang ginagamit mong practices, environment friendly. Sa pakikipagtulungan at pagkakapit-bisig, tayo ay merong likas na kakayahan upang pagbutihin ang kalidad ng ating buhay, hindi lamang sa pangkasalukuyan, kundi sa panghinaharap. The residents are there, they are the stakeholders, they are the users. So kinahanglan nga sila makasabot kung unsa nang ang mga resources din ha. Kailangan silang makaalam kung ano-anong yamang naririto at kung paano ito pangangasiwaan. Sila mismo ang maghahanap ng paraan kung paano ang likas yaman ay di basta-basta maubos. Sila ang mismo ang mangita og pamaagi nga kaning nga mga resources dili ni mahurot para naman may abutan ang kanilang mga anak o kaanakan. Ganun pala yung kailangan mo ang community organizing, research, at ilang masiselang bagay upang maisagawa itong coastal resource management. Oo nga po, hindi yan basta-basta nga trabaho. Kailangan talaga po na pinong plano. Captain yung halos isang buwan ang aming paglalakbay sa pag-aaral. Sa isip ko kulang pa Kaya nga po mga kaibigan, maglaan po kayo ng mga 10 araw upang pag-aralan nyo itong coastal resource management.